Hello mga tropa, ito na naman si Mo magbibigay ng bagong kaalaman sa inyo. At ngayong araw na to, pag-usapan natin ang number 1 na theme park sa buong mundo. Yun ay yung Disney. Noong taong 1959, sa gitna ng Cold War between Soviet Union at Amerika, ang presidente ng Soviet Union na si Nikita Khrushchev pumunta sa US kasi may summit kasama ang US President na si Eisenhower. At syempre, gawa ng kahit may gera sila at bibisita siya sa ibang bansa, kailangan ingatan nila yung taong yon. At dinala nila si Marilyn Monroe, Frank Sinatra at iba-iba pang mga celebrity na sikat sa buong mundo nung panahon na yon. Kaso, may isang request si Khrushchev. Ayun ay yung bumisita sa Disney World. Nasa gitna sila ng gera na yan pero gusto niya bisitahin ang Disney World. At syempre natatakot sila kasi nga imagine mo, presidente siya ng Soviet Union. Ay paano pag sumakay siya sa roller coaster at inatake sa puso? Ano ang sasabihin nila tungkol sa Amerika? At baka inuke ng Soviet Union ang Amerika. At syempre, takot na takot ang Amerika sa request niya na yon. Ang Los Angeles Police actually may 73 na page tungkol sa safety nung presidente ng Soviet Union. Hindi naman nila may accommodate yung request niya na pumunta sa Disney World. At syempre, ang sinagot kay Khrushchev ng mga American officials ay, pasensya na Mr. President, pero hindi ka namin maidadala sa Disney World kasi hindi namin talaga kayang gawin. At syempre, galit na galit si Khrushchev sa sinabi nila. Sabi niya, gusto kong bisitahin ng Disneyland at wala kayong magagawa. Gusto kong pumunta doon. Pero ang sinabi ng LA Police o ng opisyalis ng Amerika ay, pasensya na talaga sir, hindi ka namin pwedeng dalhin doon. Ano bang mga excuse na meron kayo? Sabi ni Khrushchev sa kanila. Sabi ng mga Amerikano ay, wala kaming excuse. Wala namang kaming cholera. Wala rin kaming missile platform doon. Wala rin namang epidemic nung panahon na yon. At syempre, galit na si Khrushchev at umalis ng US pabalik sa Soviet Union. Ito, si Walt Disney. Siguro naman kilala nyo kung sino yan. Alam nyo ba kung saan nanggaling talaga ang idea ng Disney World ni Walt Disney? Ayun ay isang beses nasa park si Walt Disney at nakita niya na may mag-ina na nasa park at nakaupo lang sila doon sa park at walang ginagawa. Nagkaroon ng idea si Walt Disney kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang kailangan niyang gawin ay gagawa siya ng park na matutuwa rin ang magulang kasama mga anak. Hindi lang yung mga anak ang matutuwa. At syempre, meron nga lang siyang problema. Financial ang problema niya. Pumupunta siya sa mga bangko, lahat ng bangko halos idinedma ang request niya para sa loan. At yung iba naman, ayaw siyang bigyan kasi nga natatawa sila sa concept niya na cartoons tapos gagawing park na malaki. Yung iba naman ang sinasabi, wala ka naman din experience para gumawa ng building. Bakit kita papagloanan ng pera? May kasabihan si Walt Disney ang sinabi niya, hindi man lang ako nakapag-convince ng financier na ang Disneyland ay magiging legendary kasi konti lang ang guarantee sa panaginip. Siyempre, sa kalagitnaan ng lahat ng yan, may bagong invention sa mundo na ang tawag ay television. Siyempre, natatakot ngayon ang mga filmmakers at mga may-ari ng sinihan. Imagine mo, wala nang sinihan. Anong gagawin natin? TV na lahat. Tignan mo ngayon, lahat naka-online na lang. Lahat naka-laptop, cellphone, hindi na nga TV. May mga ibang bahay, actually, wala na ring TV. Pumunta si Walt Disney sa The ABC at nakipag-deal si Walt Disney at gumawa sila ng The Disney Show. Sa Disney Show, dun pinapakita ni Walt Disney kung ano ang future na gusto niyang gawin para sa Disney. At ginawa na rin niyang advertisement the same time. 1954, nag-umpisa pinalabas ang unang The Disney Show. Sa sobrang ganda ng show niya, maraming nagpagawa ng poster ng The Disney Show at pinapaskil sa mga TV para ibenta yung mga TV nila noon. At syempre, dun na rin nag-umpisa sumikat si Walt Disney. At nung Sunday, July 17, 1955, dun nagbukas ang unang-unang Disneyland. At syempre, yung opening nila, disaster. Unang beses pa lang sila talaga magkaroon ng park ng ganyan. Isa na dun yung init. Pangalawa, maraming tao. At pangatlo, maraming mga nagbebenta ng peking ticket. At sa sobrang dami ng tao, nasisira pa yung ibang mga rides sa loob ng Disneyland. Sa unang 10 weeks ng pagbukas ng Disneyland, umabot ng 1,000,000 na katao ang bumisita doon. At nung 1960, umabot na ng 5,000,000 na visitors yung park nila. Ang kinaganda na paggawa ng Disneyland is merong collaboration ang mga engineer at mga artist. Kaya ang tawag doon ay Imagineers, which is imagination kasama ang engineer. Imagineers. At pagpasok mo pa lang doon, para kang pumasok sa storya. Hindi lang pumasok sa building na iisa lang ang entrance at hindi dalawa o tatlo katulad ng mga ibang theme park na nakikita natin ngayon. Merong maraming entrance. In-insist niya talaga na iisa lang ang entrance para doon talaga mag-umpisa ang storya ng tao na papasok sa Disneyland. At syempre, ayaw ng mga engineer yung sinabi niya na yun. Kasi nga, magkakaroon ng maraming tao. Kasi nga, ang sagot naman ni Walt, ang gusto kong mangyari sa mga taong bibisita doon ay meron
Meron silang start ng storya, merong kalagitnaan ng storya, at merong kinahulihan na storya. Sa una pa lang, ang lahat iisa ng storya ng mga tao. At may 4 na parte ang Disneyland. Ayun ay yung Tomorrowland, Fantasyland, Frontierland, at Adventureland. Alam mo ba na kahit maliliit na detalye tungkol sa Disney is talagang pinag-aralan ni Walt Disney? Kunwari, yung mga basurahan na meron sa loob ng Disney is actually every 27 steps may basurahan. Bakit? Kasi nung nag-research ang mga engineers, ang average ng tao may pagtiyaga silang pagbuhat ang basura nila is 27 steps. Or else, itatapon na lang nila kung saan din yun. At syempre, madudumihan ngayon yung Disneyland. Bawal din mag-alcohol. In short, para ka talagang nasa fairy tale. At syempre, gusto niyang patayuin yung malaking Disney World na yon sa Orlando, Florida. At nung ginawa niya yun, at inisip niya talaga doon na gawin yon, kasi nga, walang masyadong business sa paligid nila yon. Walang masyadong parks, garden, walang kahit na ano. At dahil doon kaya niyang kontrolin yung lugar na yon. Nung una pa lang, binili niya yung lupa na yon ang gamit ibang pangalan ng kumpanya, hindi Disneyland, para hindi kunin yung pwesto na yon. At ang uso kasing gawin ng mga tao noon ay pag nalaman nilang bumili si Walt Disney ng lupa sa isang lugar, bago nila bilhin yon, bumibili yung mga tao ng lupa doon para bilhin ni Walt Disney or bayaran niya yung presyo ng taong bumili ng lupa na yon. Dumating na yung time na kukunin niya na yung lupa. Pinuntahan niya ngayon yung mayor sa Florida at sinabi niya, kaya kayo ang pinili ko kasi kailangan ko kayo. Pero alam niya sa sarili niya na mas kailangan siya ng mga tao sa Florida kasi nga wala pang business nung panahon na yun doon. At doon lumabas ang librong Married to the Mouse, Walt Disney World and Orlando. Kasi mas kailangan talaga ng Florida ang Disney kaysa sa Disney kailangan ng Florida. At ang trabahong gagawin niya talaga para sa Florida is marami. Hindi lang siya theme park kundi mga hotel at mga kung ano-ano pa mga facilities na kailangan niyang gawin. Ang gusto niya talagang gawin ay experimental prototype community of tomorrow. Magkakaroon sila ng sariling transportasyon sa loob at may mga sarili talaga empleyado sa loob. Kumbaga sa Pilipinas is para siyang subdivision, kumbaga. So syempre nagulat yung mga taga Florida, lalo na yung mayor nila, at ang sabi, gusto mong gawin lahat ng yan para sa mga tao. Gagawa ka ng sariling transportasyon, gagawa ka ng maraming trabaho para sa mga tao, gagawa ka rin ng mga sariling bahay sa loob at tirahan talaga ng mga tao sa loob. Anong kapalit niyan? Kasi wala naman talagang libre. Ang sabi ni Walt, ang gusto ko lang talaga nakapalit ay may special status ang Disney. Katulad ng approvals, hindi na kailangan ng mayor para aprubahan kung anong gagawin sa Disney. Parang sarili na siyang mayor sa loob ng Disney, si Walt. Ayoko rin ng mga kung ano ng mga stamp at signature na manggagaling sa labas papunta sa loob ng Disney. Ang gusto ko talaga is sariling mundo ang Disney World. At kung makikita mo, milyones na milyones rin naman ng mga tao talagang pumupunta ngayon sa Florida dahil sa Disney. At noong December 15, 1966, namatay na si Walt Disney. At ang humawak na noon ay si Roy Disney. At meron silang tinatawag na Reedy Creek Agreement nung time na yon. Ay yung agreement na yon is actually para silang governmental control over the land ng buong Disney World. At noong October 1971, nagbukas na ang Disney World. Doon makikita yung paglaruan na ng golf. Doon makikita ang mga rides. Doon rin makikita ang mga hotel, kainan. Yun nga lang, after 3 months nung opening na yon, namatay naman si Roy Disney. At dahil sa agreement na ginawa nila between the government of Florida at Disney World, ang Disney, meron silang sariling board members at gobyerno na sarili. At sariling laws or rules na pinoprotektahan sila kaysa sa ibang mga city sa Amerika. Imagine mo, may law ang Disney World na pag may eroplanong pumunta sa ibabaw ng Disney World, tinuturing na threat sa buong bansa yon. Katulad ng White House. Ang tawag doon ay no-fly zone. At kung merong mga eroplanong pumunta doon, darating ang Air Force ng US at pasasabugin yung eroplano na yon. At saka, nung 60s hanggang 2 years ago, meron silang sariling taxation rules sa sarili nila. Alam nyo ba na pag pumunta kayo sa Disney World, mangangamoy popcorn doon? Ang ginawa ng mga Imagineers noon ay may mga machine sila na nakatago sa loob ng Disney World. At doon may nilalabas na amoy yon. Kaya pag pumunta ka doon, talagang amoy popcorn or amoy candy yung Disney World. Ang tawag doon ay smellitizers. At hindi totoong amoy yung mga yon. So kunwari, pag pumunta ka naman sa Pirates of the Caribbean na ride, maamoy gunpowder at tubig dagat. At bawal din magsalita ang mga characters nila doon sa loob ng Disney World. Dati, merong mga
bangko sa US na nagbibigay ng Disneyland loan. Imagine mo, kukuha ka ng loan para bisitahin ang Disney World. Siyempre, ang Disneyland, meron na rin sa Paris, meron na rin sa Tokyo, meron na rin sa Hong Kong, meron na rin sa Shanghai. At kung isipin mo talaga, ang Disney is hindi naman talaga siya lugar, kundi philosophy. At may kasabihan si Walt Disney na Disneyland would never be completed as long as there was imagination left in the world. So, ang ibig sabihin nun talaga, hindi pa tapos ang Disney World. Lahat naman tayo gusto rin pumunta sa Disney. Dalhin mga anak, pamilya, tatay, nanay natin. Pero, yung iba nangangarap lang. Yung iba nagtatrabaho para gawin. At sana lahat tayo magawa natin yun at madala natin ang buong pamilya natin sa Disney World. At maraming salamat sa panonood.